Good morning, ABG. Kumusta po kayong lahat? Sa mapagpalang araw para sa ating lahat, purihin ang Panginoon at tayo ay binigyan muli ng Diyos ng panibagong araw. Praise God dahil sa Kanyang pag-iingat at paggabay sa atin, tayo ay malakas, malusog at patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Purihin ang Diyos. I hope and pray na kayong lahat na nakikinig ngayon ay nasa mabuting kalalagayan. Ingatan kayo ng Diyos at patuloy kayong pagpalain. Sa araw na ito, purihin ang Panginoon dahil tayo ay muling pinagsama-sama ng Diyos. Kumbaga, bago tayo makarinig ng salita ng Panginoon, kailangan muna nating mamasahe at pumunta sa simbahan para makarinig. But ngayon, parang ginagrab ng Panginoon, yung para nakalalamove, papunta sa inyong mga tahanan, special delivery while you are in your home and then listening to the Word of God. Praise the Lord. At binabati ko rin po ang lahat ng mga kapastoran, unang-unang ating vision keeper ng School of Church Builder, ang ating spiritual mentor, Pastor Wilbert Butchal, at Pastora Hasmin Butchal, at ang lahat ho ng SCB Pastors. Magandang umaga ho. And of course, ang Alliance of Breakthrough Generation. Ako po'y mag-roll call muna. Mula dyan, nasimula tayo rito sa GMA, dito sa ating sa NCR, itong from Taguig, Muntinlupa, papunta sa Laguna, papunta po sa Bicol, papunta ho dyan sa Dunsol, mayroon tayong mga tagapakinig dyan sa Pilar, Sorsogon, saan pa ba? Sa Quezon, Nakar, Infanta, Real, so marami ho yan. Purihin ang Panginoon, at tayo po mayroong pagkakataon. And of course, sa Visayas, mayroon din po tayong mga tagapakinig dyan. Purihin ang Panginoon. At sa lahat ho ng mga sumusubaybay, ako po'y naniniwala that God wants to accomplish something in this season. At ang lahat ng mga salita ng Diyos na atin naririnig mula sa SCB live streaming daily, and then may mga discipleship training, and then meron tayong special edition for ABG. Purihin ang Panginoon. This edition is purely intended to raise up the next generation. And of course, everybody is welcome. Kahit po yung mga adults, pwede rin po kayo manood because the message that is being delivered here in this program ay ito po ay nakakatulong po. All levels so ito because we're raising a Joshua generation. And of course, makaka-relate din po lahat. So bago tayo magsimula, hilingin ko muna na tayo po'y manalangin sa Panginoon. Father, we thank you. We bless you, Lord, for this wonderful day. Salamat at kapiling ko ang mga warriors ngayong umaga, the Joshua generations. And I pray, Father God, that you will empower us today. Those who are sick, I declare healing. Those who are not feeling well, I declare fast recovery. Those who are in need and their families are in need, Father, I pray for your divine provision. And those who are in a difficult situation right now, I pray for your divine intervention that you will deliver them from sufferings. In the name of Jesus, I pray that the peace of God, the joy of God will flow like rivers in your life, in your mind, in your hearts today. I also pray, God, Holy Spirit, from the beginning till the end of this study, enlarge the capacity of our spirit to enable us to receive the best revelation, the revelation that you want us today, because we believe that what we're going to receive today will establish, will empower, and secure our victory in the battles ahead of us. Salamat po from the beginning till the end. Be with us, be our teacher, be our preacher today. God, Holy Spirit, speak to us in a very powerful way. This is our prayer in the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. And the blessed people of God declare, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Once again, good morning ABG. Sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook, live rin po tayo ngayon sa YouTube. Pagpalain tayo ng Panginoon. Today, I'll be sharing with you the message entitled, Finding Hope and Stability in Times of Adversity. Mapanghamon masyado ang ating mundo sa panahon ngayon. Maybe some of you, ngayon lang ninyo naranasan ito, lalo sa mga kabataan. Actually, marami na hong mga pandemic din ang mga nangyari sa mga nakaraan. Pero, iba ho yung alam ninyo yung history lang kaysa kayo yung
naroon sa tunay na kalalagayan, which is ito yung ngayon. So we're running about 19 months, if I'm not mistaken. But look at God. Isang taon mahigit, pero ang Panginoon ay sobrang tapat sa atin. Yung awitin na napakagandang pamagat ay dakilang katapatan. God had proven Himself to us that He never leaves us nor forsake us. Dito makikita natin, lamang, ayon sa Reader's Digest, na nabasa ko siguro, mga ano pa yun matagal ng edition yun. Ang sabi doon, ayon sa kanilang survey, mas mahaba ng 3 beses ang buhay ng isang tao na may pananalig sa Diyos kaysa taong walang pananampalataya sa Diyos. See, ang nag-conduct nito, hindi Christian. Ibig sabihin, hindi Kristiyanong mga tao. They just conducted a survey just to prove yung existence ng Panginoon, yung isang tao na mayroon, ano ang effect ng isang tao na mayroon pong relasyon sa Diyos. 3 times ang haba ng kanyang buhay kumpara sa taong walang relasyon sa Diyos. Amen? I also remembered yung senior ni Pastor Wilbert, ang sabi niya, kung mayroon mang kahuli-hulihang taong magugutom sa pandemic na ito o sa kahirapan sa mundong ito, ito'y walang iba kundi ang mga anak ng Diyos. Ano lang ang ibig sabihin ni Pastor Wilbert doon? The Lord will protect us. The Lord will be with us no matter what happen. He will stand for us and He will protect us and provide for us just to show the world na ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Diyos at nagtitiwala sa Kanya, kailanman hindi mapapahiya. Amen? So ito po ang ating pundasyon sa ating pag-aaral. Ang iyong pagkakilala sa Diyos, ang iyong pagkaunawa patungkol sa Diyos, ito ay nagbibigay ng isang matibay na pundasyon sa iyong buhay. Pag ang pagkakilala mo sa Diyos na iyong sinasambat, sinampalatayanan, siya'y makapangyarihan, siya ay hari ng mga hari, nakaupo sa trono, then you are safe and you are on the winning side. Because the one who sits on the throne is the one who is in full control of everything that is happening around the world. I've remembered that wonderful song, He's got the whole world in His hand. Look at me now, ang buong mundo ay nasa kamay lamang ng Diyos na buhay. At ang Diyos na buhay na ito ay walang iba kundi ang ating Amang nasa langit. Your understanding, your understanding and knowing of who God is will play a major role, especially during this pandemic, during this crisis na ating kinalalagyan. Yes, the world is experiencing crisis, but in heaven, there is no such thing as crisis in the vocabulary of heaven. Nagkaunawan tayo. Yes, there is so-called pandemic, but pandemic is not included in the vocabulary of heaven. Philippians 3:20, ang sabi ng Bible, according to Apostle Paul, our citizenship is in heaven. So therefore, lamang talaga ang isang tunay na mananampalataya, ang isang Kristiyano na may relasyon kay Kristo. Bakit? Because, although we are in this world, but we are not of this world. Remember? We are in this world, but we are not of this world. Our economy does not depend in this world, but our economy depends in heaven. In heaven, there is no such thing as virus. In heaven, there is only abundance and healing. So pag alam mo ang iyong kalalagayan, naintindihan mo na ikaw ay citizens of heaven, although you are in this world, but clear sa iyo that I am in this world, but I am not of this world. Why? Because if this world suffers, in the kingdom of God, there is rejoicing. While people are crying because they are not part of the kingdom of God, then dapat siguro, ganun talaga mangyayari. Pero sa isang bahagi, sa isang kabilang sa kaharian at pinagharian ng Diyos, all the things that we need will be provided by God. Now, bakit parang maraming mga mananampalataya ay ganun din ang nararanasan, nahihirapan? Alam niyo bakit? Hosea 4:6, sulat nyo.
My people perish because of lack of knowledge. Kaya nga, itong pandemic na ito, God is giving us the opportunity to what? To understand who He is. God is revealing Himself to us, and the only way that God can reveal Himself to His people is none other than through His Word. Kaya ang ginawa ng Panginoon, mapalad tayo, ABG, dahil tayo ay kasama sa tribo ng School of Church Builders sa pangunguna ni Pastor Wilbert. Bakit? Simula nang mag-lockdown, March 2020, I still remember, from March 2020 up to now, wala tayong sablay sa araw-araw na supply ng salita ng Diyos. That is why, sa ganitong mga pagkakataon, marami ho ako nakitang praise report. Marami mga pastor na kahit sa gitna ng kalalagayan na ganito, nabibigyan pa ng mga pagpapala ng Panginoon, nakabili pa ng mga sasakyan yung iba nakapagpagawa pa ng simbahan, yung kanilang mga members na pupromote pa sa trabaho. Why is this thing happening? Why these things are happening? Simple lang ho. Because this so-called pandemic in the world, this is an opportunity for God, for what? To demonstrate His power through His people. Kaya tayo ang magiging kumbaga sa pagdodrawing, tayo ang magiging canvas ng Diyos. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng buhay natin, papatunayan ng Diyos, ipoprove ng Diyos sa sanlibutan na ang isang taong nanampalataya sa Kanya, crisis man kung tawagin ng sanlibutan, pagpapala kung siya ay kabilang sa pinaghaharian ng Diyos sa langit. Amen? Kaya nga, sabi ni Pastor Wilbert, exciting days are coming. Exciting days. The best is yet to come. Why? It is so exciting. Why? Because our lives will serve as a canvas. Alam niyo ba ibig sabihin ng canvas? Yung tela na doon magdo-drawing yung painter, kumbaga artist. Malinaw na. Sa pamamagitan natin, ipapakita ng Diyos ang kanyang layunin dito sa mga pangyayaring ito. And it leads me to the Word of God in Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him and to those who are called according to His purpose. Anong ibig sabihin? God is able. God is capable to what? To extract the best blessings out of this pandemic, to give it. Malinaw? To give it to those who love Him and to those who are called according to His purpose. God had something beautiful. God had something powerful in store for His people. Mula sa pandemic na ito, mayroong gagawin ng Diyos. Kamakailan lang, may kaibigan ako, kabibili lang ho ng kanilang bagong service at hindi pipitsugin, ha? Anong ibig sabihin? Bago, kumbaga, hindi man siya, kumbaga, napakahirap intindihin. Bakit nila nagawang bumili? Bakit? Alam niyo bakit? Because these people, they believe in God, they follow the Word of God. Alam niyo, mga kabataan, mga kapatid na nakikinig ngayon, walang talo sa sino mang sumusunod kay Kristo. Sulat nyo, marami kayong mga pinupo sa Facebook nyo, ilagay nyo ito. Walang talo sa sino mang sumusunod kay Kristo, puro panalo lang. Okay? Puro panalo lang. Kahit na sa mundo, mukha kang talo, basta sumusunod ka kay Kristo, sa mata ng Diyos at sa mata ng langit, panalo ka. Amen? We heard lots of testimonies na kung saan sa isang taong sumusunod talaga sa Diyos, kailanman, walang katalo-talo. Maaring sa mundo, apektado tayo. Walang problema nasa mundo ka Pero pagdating mo sa langit, tandaan niyo ito mga kapatid, watch me now. The moment sinunod mo ang Diyos, the moment ginawa mong salita ng Diyos, pwedeng walang epekto muna yan sa ngayon. Walang epekto muna yan sa ngayon. Pero kailanman, oras na nilakaran mo ang salita ng Diyos sa takdang panahon, lalo na sa oras sa pangailangan,
Dahil mayroon kang dineposito sa spirito mo, mayroon kang withdrawin sa oras ng pangailangan mo. And that is none other than the power of God's Word. By the way, gusto kong gawing example, si Kuya Kenneth Hernandez ninyo. Kagagraduate na yan ng kanyang masteral. Nakita nyo? Si Kuya Kenneth, siya yung ating nagagawa ng caption, sila ni Ate Faye ninyo ang gumagawa ng poster, naglilingkod sa Panginoon, sinusuportahan ng kanyang pastor, si Pastor Awi. Ano nangyayari? He just keep on achieving. At marami pang gagawin ang Diyos sa kanyang buhay. Ito ho ang reward ng isang tao na tapat na naglilingkod sa Diyos. Ito yung mga dapat gayahin ninyo. Ito yung mga dapat gawin ninyo, mga kabataan. Dapat kayo ay lalong matyaga, masipag sa paglilingkod sa Diyos, lalo itong pandemic. Sad to say, maraming mga kabataan kung ano-anong mga pinaggagawa na walang kabuluhan. Ni-lockdown na nga ng Diyos. Anong purpose ng lockdown? For you to give you enough time to discover who He is, to know who God is, plus the daily live streaming, providing the now word for you. But what other people did? Nakapasok din ang demonyo sa mga bahay-bahay sa pamamagitan ng mga gadgets na yan at kung anong-anong mga pinapanood. Ano-anong inuubos ang oras sa mga walang kakwenta-kwenta. Mga kapatid, ito na yung time. Lahat ng na-receive mong salita ng Diyos from March 2020 up to present, make sure na kuha mo lahat at na-deposit mo sa iyong spirito. Because COVID-19, it's just the beginning. There are greater battles ahead of us. And the word you received since March 2020 up to present will become your weapons to overcome the battles ahead of us. Pag ikaw ay bokya at wala ka man lang natandaan simula noong March 2020 up to now, you will be the first casualty pagdating sa mga susunod na labanan. Nagkaintindihan tayo? I pray in the name of the Lord Jesus Christ that the Lord will open up your spirit today para maintindihan mo na hindi biro ang ating kalalagayan ngayon. Kung ikaw kabataan ay patuloy ka pa rin pawardi-wardi, pag sabing pawardi-wardi, walang pakialam, napaka-complacent mo, hindi ka man lang nag-aapoy, nag-iinit, hindi ka man lang nagugutom, nauuhaw sa presensya ng Diyos, something's wrong with you. You better repent now because you are losing the fight. After COVID-19, it has been prophesied in the book of Matthew chapter 24. Marami pang mga darating. Look at Afghanistan. Walang nakakaalam kung bakit ganun bigla nangyari. The Taliban group took over the government. Hindi yun Hindi yun inaasahan. Watch me now. Anything could happen. Let me repeat. Anything could happen. Walang nakakaalam. Pero lamang ang mga taong nakatayo, umaasa at nabubuhay ayon sa salita ng Diyos. Ang mga hindi nakatayo at nabubuhay sa salita ng Diyos, unang tatamaan. Walang pakialam ang dyablo kung Kristiyano ka o hindi, dahil hindi takot ang demonyo sa Kristiyano. Hindi rin takot ang demonyo sa palagi nagsisimba, lalong hindi takot sa worship team member. Takot siya sa taong punong-puno ng salita ng Diyos, katulad ng Panginoong Jesucristo kung paano siya nilampaso ng Diyos sa Matthew chapter 4, verses 1 to 11. Wala siyang pakialam kung ikaw matagal ng Kristiyano, ano ngayon? Wala rin siyang pakialam kung member ka ng worship team, ano ngayon? Kung ikaw ay hikahos, kapos at pulubi pagdating sa salita ng Diyos, you will become a casualty. I hope and pray that today, this message will build your spirit strong. Kung mayroon ka mang uunahin, wag yang kapritsyo mo, wag yang mga kinagagalak ng laman mo, unahin mong espiritu habang may panahon ka pa. 2 Chronicles 7:14, if my people,
the Lord is not asking for the whole Philippines, for the whole Filipino people. He is simply asking for the people, for His people. Kaya mga kapatid, makinig kayo sa akin. Tayo ang barometer at indicator kung kailan titigil tong pandemic na to sa ating bansa. But what happened? Bakit na-prolong? Because there are believers who are irresponsible, believers who are ignorant and negligent to the Word of God. If you will listen to the message of God today, pag tayo lahat mauhaw, maggutom sa presensya ng Diyos at sa salita ng Diyos, maging mabilis ang recovery ng ating bansa. Because if my people who are called, which are called by my name, shall humble themselves and pray, seek my face and forsake their wicked ways, then I will hear from heaven and I will heal their land. The healing, the forgiveness of sin will be done first by His people. If you believe that you belong to the people of God, then the best thing that you should do is to forsake all wickedness, prioritize His Word, treat His Word with high priority and with high urgency. But what we are doing, TikTok, tok, o kung ano-ano mga pinagkagawa ng mga kabataan. At sa pag-aakala natin na yan ay mabuti, hindi. Mga tamad, sa halip niya nagbababad sa salita ng Diyos, ibang pinagbabaran. Makinig kayo mabuti, ha? Ang namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi yung mga inaatupag mong mga, kung ano-anong mga Mobile Legend, kung ano mga pinaglalaruan nyo, mga Koreano, ano ba yan? Naintindihan nyo? Hindi K-pop ang namatay sa cross. Ang namatay si Kristo at ang utos si Kristo, mapuno kayo ng salita ng Diyos. John 15:5, if you abide in me and my words, and my words, and my words, and my words abide in you, you will bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. See? Keep up more. Wala kang magagawa pag yan lang ang meron ka. Laro, wala kang magagawa kung yan ang meron ka. Kawawa ka. Bakit? If you abide in me, Jesus said, and my words, and my words, and my words abide in you. If you are full of God's Word, filled with God's Word, you will bear much fruit. Powerful, immovable, unshakable. Nakita nyo? Gaganon ang iyong Christian walk. And you will bear much fruit. For without me, without the Word of God, you can do nothing. Let this book of the law do not depart from your mouth, but meditate on it day and night, so that you will be able to do what is written in it, and your life will become prosperous and successful. Joshua 1:8. Nakita niyo yung importance ng God's Word? Just allow me to nail it down today. Kailangan ng salita ng Diyos. Sa ayaw natin sa gusto, salita ng Diyos ang sagot sa ating kalalagayan ngayon. Finding hope and stability in times of adversity starts with the Word of God. No Word, no victory. No Word, no success. No Word, no hope. But the moment you know the Word, you will know victory. The moment you know the Word, you will know hope. The moment you know the Word, you will know success. Everything, sulat nyo, everything are connected. Everything is connected. Everything is related. Everything is connected to the Word of God. No word, no victory. Ganun lang siya kasimple. Huwag mo nang ipagmalaki kung matagal ka na sa paglilingkod or ikaw ay ginagamit sa church o kung ikaw ay worship team, tigilan mo na yan. It will not help you. Because only the Word of God will give you victory. Only the Word of God will be able
and most powerful to transform your life. Laging tandaan, it is the life behind the ministry. It is the life behind the number of years of service. God is more concerned with the new creation rather than all your commitment to God. New creation, transformed life. Tandaan niyo yan, mga kapatid. And transformation can only be made possible through obedience and application of God's Word. Pag walang ganon, forget victory. Pwede kang magiging victorious sa pananaw mo lang. Pero sa pananaw ng Diyos, pag hindi yan related sa Kanyang salita at hindi mo nilalakaran Kanyang salita, zero. Yan ang mangyayari. Malinaw? So finding hope and stability in the midst of adversity, let us first define what adversity means. Ang noun ho ng adversity, ang sabi, a state, condition, or instance of serious or continued difficulty and adverse fortune. Yan ang ibig sabihin ng adversity. Okay? Ibig sabihin, misfortune, an event or conjunction of events that causes an unfortunate or distressing results. Ito yung kalalagayan natin ngayon. Sarado ang mga negosyo, maraming nawalan ng trabaho, mga nagkakasakit, nauubos na ang pondo ng gobyerno. This is really a serious matter. Adversity itong kinalalagyan natin ngayon. Now, how can you find hope and stability in the midst of adversity? We should understand the power of God's Word. Nakita nyo? Hindi ito biro. Ang akala kasi natin, normal pa rin. No! We are no longer living in a normal way. Lahat, hindi mo na makikita yung mukha. Nakamas lahat, hindi mo makilala kung sino. Maliban na lang kung pamilyar sa'yo. Nagkakaunawaan tayo. Many are crying because of hunger. Many are crying because they do not know what to do. Ang maganda lang sa atin, mga mananampalataya, hindi natin masyadong ramdam. Bakit? Kasi nga, mayroon tayong Diyos na buhay. Pero kung hindi tayo magiging maingat, baka isang araw, ikaw ang susunod na magiging biktima. So, very important maintindihan natin, we are in the midst of adversity, and the only way for us to find hope and stability is through God's Word. Now, look at this. Ano pa ang misfortune, an unhappy situation, a distressing and unfortunate incident or event? Now, what are the things that will happen in the last days? Maganda ito because we are now in the last days. John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. See what the Word of God can do? Bago pa dumating to mga adversity na ito mga pandemic na ito, may pinauna na si Lord. Ano sabi niya? I have told you these things so that in me you may have peace. Without the Word of God, hindi natin malaman. Pinauna ko na to sa inyo, ha? Para kayo magkaroon ng kapayapaan sa akin. Nakita niyo, Diyos, napakahusay. In this world, you will have trouble. Ano tong kinalalagyan natin ngayon, mga kapatid? Trouble, hindi. Trouble, pero mayroon tayong peace. Bakit? Sinabi na ng salita ng Diyos, lakasan niyo ang inyong loob, natalo ko na sa libutan. The Lord Jesus Christ had already overcame the world. So ano mangyayari? If we are following Him, living our lives according to His Word, so what will happen? We shall also overcome. Tawag sa atin, overcomers, more than conquerors. Yan ay kung alam mo at lumalakad ka sa salita ng Diyos. Ang Mobile Legend, hindi ka gagawing powerful. Hindi ka pwedeng magiging victorious dyan. Ngayon pa lang, defeated ka na. Yan mga singkit na yan, na wala ka nang ginagawa, hindi ka na makatulog, nagkulaba na yung mata mo. Yan. Yan, hindi yan magbibigay sa'yo ng victory. Defeat ang dala niyan. Sakit ang dala niyan. Hihina immune system mo dyan. Kaya pag may nakasalamuha ka, lalo pag wala ka pang bakuna, yari ka. Nagets mo na. Di baling napuyat, basta sa salita ng Diyos. Mas maganda na yon.
Mas maganda ang kargada mo. Malinaw. Malinaw. It's now time to destroy, eradicate, eliminate, burn this devil's goods. Because as long na dala-dala mo ang goods ng kaaway, you are attracting devils. Mayroon akong mga nire-research ngayon, mga kabataan, na hilig sa mga K-pop na yan. Ang sasama ng ugali, ang tatamad, ni hindi maghugas ng plato, ni hindi tumutulong sa magulang, sumasagot-sagot pa. Ito ba ang dala ng mga yan? It is a clear manifestation of demonic spirits behind these devilish things. Watch me now. Pag mayroong kanyan sa buhay mo, para kang gumagawa ng airport para sa demonyo, na anytime na gusto niyang maglanding sa buhay mo dahil may airport ka, mayroong kang daladalang goods ng kaaway, ano mangyayari? Bibisitahin ka niya. At mind you, pag ang demonyo bumibisita, dala niyan, pagdanakaw, pagwasak at pagpatay. Naintindihan mo na. Do not attract devils. How? Do not carry any goods from the enemy. The moment you are filled with God's word, you are attracting God. Malinaw na. What attracts the devil? Sin. At paano magkaroon ng sin? Doing things that is not godly. Doing things that is not recommended by the word of God. Devilish. So what will happen? You're attracting devils. And when devils will come, he will going to destroy your life. But the moment you are filled with God's word, just like the Lord Jesus Christ, the Lord Jesus Christ was filled with the word of God, full of God's word. What happened? The heavens are open. Pray ka ng pray ng open heaven. Di ka naman puno ng salita ng Diyos. Walang open heaven. Close ang heaven sa'yo. Open heaven. Paano yung open heaven? Punong-puno ka ng mga laro. Punong-puno ka ng mga gawain na makamundo, tapos open heaven. You know, foolishness starts in the mind. Pwede ka mag-isip, open ang heaven para sa akin. Pero hindi mo kayang takasan ang katotohanan. Paano mag-open ang heaven kung ang dala-dala mo, mga stuff at mga goods ni Satanas? Tell me, makipag-argue ka sa akin ngayon. Hindi obra yan. What will make the heaven open? What will make the heavens open? Simple. The Word of God. Be filled with God's Word. Because ang mga taong puno ng salita ng Diyos, they're attracting God. And when God is attractive to you, get ready because He will open the heaven. Ano ibig sabihin ng open heaven? Sabi ni Pastor Wilbert, where provision, protection, the power, and the presence of God is always available every time or whenever you need it. Nakita niyo ang open heaven? Bakit ang Diyos bubuksan ang langit? Because He is so attracted to you. Anong nag-a-attract sa Kanya? Hindi yung buhay mo, kundi yung salita ng Diyos na dala-dala mo. Kasi nag-uumapaw ka sa salita ng Diyos, na-a-attract ang Diyos sa iyo. Sa sobrang attraction ng Panginoon, magmamanifest ang Kanyang kapangyarihan. Bubuksan niya ang langit para ang lahat ng proteksyon, provision, power, and presence niya ay available tuwing kailangan mo, anytime, anywhere. That is open heaven na nabubuksan dahil sa salita ng Diyos. Question ko sa iyo ngayong araw na ito. Is God attracted to you or the devil is so attracted to you? Answer my question now. You have to answer that question. Why? Because this adversity na kinalalagyan natin, we are in a critical situation and we cannot afford to lose this battle. We cannot afford to lose this fight. Why? Because kung tayo talaga yung mga tunay na anak ng Diyos, then we will arise and conquer this devil. Pero paano mangyayari kung mismong mga anak ng Diyos na bubuhay din sa kapabayaan? Nagkakaunawan tayo? Habang nakikinig ka sa akin ngayon, dalangin ko na parang pinipiga yung puso mo at nilulusaw ng Diyos ngayong umaga. Para maintindihan mo kung ano yung dapat mong gagawin. Sulat nyo, we cannot play our salvation. Huwag niyong paglaruan ang inyong kaligtasan.
Do not play with your salvation and do not take it lightly. Treasure your salvation. Fight for it, and let Christ be manifested in you. How can we do that, Pastor? We can only do it. We can only do it by the power of His Word. Nakita niyo ho? Kung walang salita ng Diyos, yung trouble natin kinalalagyan ngayon, makaka-apekto sa atin. Pero sabi ng Panginoon, pauna ko nang sinasabi sa inyo ha, para mayroon kayong kapayapaan sa akin. Sa mundong ito, mayroon kayong mga pagsubok, may problema. Diyos mismo nagsabi, hindi sasablay yan. Pero may kapayapaan na tayo. Bakit? Kasi natalo niya ng mundo eh. Anong ginagawa ng Panginoon? Clear ang pattern. Nung siya'y tinempt ni Satanas, anong sabi niya? It is written. Pangalawang tempt, it is written. Pangatlo, it is written. Matthew 4:11, and the devil left him. Sa taong punong-puno ng salita ng Diyos, lalayasan siya ng demonyo. At ang demonyo lumayas, ang dumating at pumalit, mga anghel, nagministeryo sa kanya. ABG, watch me now. Who do you want to come to you? Devils or angels? How angels come? The moment you are filled with the Word of God. How the devil will attack you? The moment you carry sin and you carry the goods of the devil. Maalala ko si Dr. Jonathan David, ang sabi niya, Satan is just like the boss mafia. Makinig kayo ha. Yung mga mafia, boss, mafia si Satanas. And the moment you carry his goods, sabi ni Dr. Jonathan David, he will find you wherever you are. Why? Because ang nagsisilbing GPS, Global Positioning System, mabilis ka lang ng demonyo matrack kasi mayroong GPS ang mga goods niya na dala-dala mo. Kahit saan ka magpunta, mabilis kang matrack ni Satanas kasi yung mga goods niya dala-dala mo. And he will find you and he will take all his goods from you, including your life. Kaya maraming mga kabataan na namatay. Maraming mga kabataan na papahamak. Alam niyo bakit? Because they carry the goods of the devil. And the boss mafia will not allow his goods to be taken from him. At ang sino mang nagdala at nagnakaw ng kanyang mga goods, kukunin niya ang mga goods sa kanya, pati buhay niya isasama. Mga kapatid, sa araw na ito, isang tumbok na pangungusap galing sa Diyos. Bitawan mo na lahat ng goods ng demonyo na meron ka. Mayroon po akong isang grupo na mga kabataan na aking nakausap. Ako po'y galak na galak dahil sila po, binitawan na nila, nilet go nila yung kanilang mga pinagkakaabalahan na walang kabuluhan at walang kinalaman sa salita ng Diyos. I am so proud of them. Maybe they're listening right now. You know yourself. Congratulations to you. But again, you have to be consistent in doing it. Sinuko nila lahat yung kanilang mga ginagawa. They let go. Why? Because ang usapan namin, you can only reach your destiny if you do not carry the goods of the enemy. Let me repeat. You can only reach your destiny if you will not carry the goods of the enemy. Because destiny is very important to us. Because the moment we reach destiny, explain ko sa inyo mga kabataan. From Egypt, dinala sila ng Diyos papunta. Ang gusto ng Diyos puntahan nila, Promised Land, Canaan. That's their destiny. But because they were enslaved in Egypt for 430 years, ang dami nilang learning sa Egypt. Egypt symbolizes the world. Kaya dinaan sila ng Diyos sa wilderness. Wilderness is not a comfortable place. It is a place where venomous animals lived. At anong nangyari? Sinasamahan sila ng Diyos doon. Para ano? Para alisin ang lahat ng kanilang natutunan sa Ehipto para bago sila pumasok sa Promised Land, sa kanilang destiny, clear na sila para mag-take over doon. Naintindihan? Pero dahil sa katigasan ng kanilang ulo, sa dami ng kanilang natutunan sa Ehipto, ano nangyayari? Sa wilderness pa lang, nangamatay yung iba. Bakit? Ayaw nilang bitawan yung kanilang mga natutunan sa Ehipto. Tuwing nahihirapan sila sa wilderness, ang sinasabi nila kay Moses, sana iniwan mo na lang kami sa Ehipto, sana di mo na lang kami dinala, dito mo lang kami pala papatayin. Every time the Lord heard those words, ginawa ng Panginoon sa kanila,
pinatay sila doon sa wilderness. Watch me now. As long na hindi, Egypt symbolizes the world. And we are now having our journey towards destiny. Pero, kung hindi mo kayang bitawan ang stuff, the goods of the world, of Egypt, baka yung iba, baka yung iba. Kaya nga sinulat sa Bible para mayroon tayong reference, pwedeng mamatay sa wilderness. Bakit? Kasi you cannot reach destiny if you carry the goods of the enemy. You cannot. Kasi disqualified ka. Pag dala-dala mo pa yung mga goods ng demonyo, yung mga pinagkakabal, yung umuubos ng oras mo, naaawa ako sa iyo, kapatid. Kaya mo mag-spend ng 4 na oras sa panonood ng mga basurang yan. Pero niwala kang ni 1 minuto sa salita ng Diyos, you are killing yourself. Why? Because the one who gives you breath, the one who gives you strength, the one who gives you life is none other than God, hindi yung mga basurang yan. Pero bakit diyan ka nag-spend? Bakit? Punong-puno ng karumihan at kasalanan ang puso. Kaya anong gagawin sa mga sandaling ito? Repent. Ngayon na, lift up your hands. Father, in the name of Jesus, those who are listening to me right now, carrying the goods of the devil, carrying the goods of the world, Lord, true enough, we cannot reach destiny if we carry the goods of the enemy. Right now, Father God, we surrender everything to you, Mobile Legend, any play, ito mga K-pop drama na losing our health, ito yung mga nagbibigay ng mga masamang influence na nagiging tamad yung mga kabataan, nagiging palaban sa kanilang mga magulang, nagiging disrespectful. Listen to me carefully, mga kabataan. Lift up your hands, close your eyes, and begin to repent. Weep, iyak sa Panginoon. Makinig kayo mabuti. Ephesians 6:1-3, ano sabi? Honor your mother and father, obey them in the Lord, because it has a promise, your life will be prolonged and you will be successful, you will be blessed habang kayo nabubuhay. Pangpahaba ng buhay at pang magiging pinagpala kayo at mananagana kayo. Yan ang pangako ng Diyos. Kung susundin nyo at i-honor mga magulang. Tingnan mo ang ginagawa ng demonyo. Ginagawa kayong rebelde sa mga magulang nyo. Para ano? Para umiksi ang buhay mo at maghihirap ka pagdating ng panahon. I cancel this devil. I cancel all the works of the enemy against your life. I pray that the Lord will give you the grace to govern and the power to prevail, to let go of this devil stuff in your life, this worthless, this garbages in your life na kumakain ng oras mo, niluloko ka. I pray that the hunger and thirst for the Word of God ay maisilang sa iyong puso, mailagay sa puso mo sa mga sandaling ito upang iyong matamasa ang buhay na ganap at kasiya-siya at ikaw ay magiging respectful, honorable sa iyong mga magulang para hahaba ang buhay mo at ikaw ay makakaranas ng masaganang buhay at yan ang ipapamana mo sa iyong next generation. Right now, while you're lifting up your hands, begin to repent, begin to surrender. I remember Paul, nung siya nangangaral, maraming mga tao doon sa kanyang pinuntahan sa Ephesus na kung saan nag-surrender ng kanilang mga staff ng demonyo, mga magic arts, yung kanilang mga Diyos-Diyosan, pinabibigay, sinunog nila Pablo lahat yun. In the name of Jesus, the same thing will happen to all of us today. Maybe hindi siya literal, nandyan siya ngayon sa iyong mobile phone. Begin to remove it, cancel it, destroy it now, and then maglagay kayo ng salita ng Diyos, Bible, audio Bible, anything any stuff that will give God the glory. At yan ang gagawin natin today. Why? Because you are not just doing it for your generation, but you are also doing it and securing the future of your next generation. I decree in the name of Jesus, lift your hands and begin to weep before God. Begin to surrender everything to God right now. In the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ, we cancel all the works of the enemy. We cut off all the works of the devil in the lives of these young people right now, in the name that is above every name, in the name of Jesus Christ our Lord. Amen and amen and amen. Palapakan natin ng Diyos. Hallelujah. While I am declaring this, mga kapatid, start. Okay, letting go. Let go, let go, let go. Let go and let God.
Okay, kausap ko yung isang kabataan, sa inyo, Pastor, paano pa nag-relapse? Kasi mayroong mga ganyan talaga. Just let go and let God. Just do what you can do, what you cannot do, God will do for you. Let go and let God. That's the only way for you to overcome. Else, we cannot reach destiny if we carry the goods of the enemy. Okay? 2 Timothy 3, 1-5, what will happen in the last days? There will be troubles. Ano pa? But mark this, there will be times in the last days, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents. Yan na, nangyayari. Maintindihan pa po natin kung nangyayari sa mga unbeliever. Pero nakakalungkot, nangyayari sa mga believer mismo. Believers, disobedient to their parents. Bakit? Dahil sa epekto nito mga basurang stuff ng demonyo na kinukuha ng mga Kristiyanong kabataan. Kaya nga, basura tawag ko dyan Ang basura nilalagay doon sa lagayan ng basurahan. Hindi dapat yan dinadala sa buhay mo. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Bakit may basura kang pinasok dyan? Sa palagay mo, payag ang Holy Spirit na mag-share sila ng demonyo tsaka siya? There is no twin sharing between God and the devil. Somebody should live. At pag nagkasama ang Diyos at ang demonyo, dapat demonyong umalis. Malinaw? I remember Dr. Jonathan David. Sabi niya, mayroon siya isang hotel na tinuluyan at wala nang ibang bakanting room. Yung room na yun, palagi talagang bakante. Sabi niya, bakit? Kasi sa room na yan, mayroon daw masamang espiritu Kaya bakante, pasensya na, wala nang ibang room, yan na lang Ano sabi ni Dr. Jonathan David? I will take it. Are you sure? Yes. Pumunta siya doon. At ang sabi niya, kukunin ko, mas mura nga, kasi nga, may demonyo nga doon Ano sagot niya? I will cast out the devil because I am the one paying for the rent. I will not have a twin sharing with the devil. Ano sabi niya? When God is present, the devil is totally absent. Dapat ganun sa atin Ang ating buhay, nilinaw yan ng 1 Corinthians 3:16-17, 1 Corinthians 6:18-19, or 19-20. Ano ibig sabihin? This body is the temple of the Holy Spirit. Nakita nyo, bakit mahihina ang mga kabataan? Bakit mahihina mga Kristiyano? Kumukuha kasi ng basura galing sa mundo at sa demonyo. Ano nangyayari? Bakit mahina? Because you carry the goods of the enemy. You're attracting devils. But the moment you understand that your body is the temple of the Holy Spirit, you will never take any goods from the devil. Nakaintindihan na tayo? Itong mga, kaya makikita nyo, disobedient to parents. Bakit? Yan ang dala-dala, epekto ng mga gawa ng demonyo sa buhay mo. Patayin mo na yan, sunugin mo na yan, para wala ng goods ang demonyo. Laging tandaan, ang isang eroplano, kahit puno yan ng fuel, pag walang airport na malalandingan, magka-crash yan. Anong ibig kong sabihin? Watch me now. Pag walang goods ng demonyo at walang sin sa buhay mo, kung gusto man ng demonyo mag-landing sa'yo, magka-crash lang siya. Bakit? Kasi wala siyang airport sa buhay mo. Kasalanan, goods ng demonyo at ng mundo, yan ang nagsisilbing airport. Pag walang airport, walang lalanding. At sa iyong buhay, pag puno ka ng salita ng Diyos, Diyos ang bibisita sa iyo sa umaga, tanghali, hapon, gabi, maging hating gabi, maging madaling araw. Pag ang Diyos bumisita, hindi lang siya bibisita, may dala pa siyang regalo para sa iyo. At yan ang gustong ng Diyos na mangyari at matanggap mo sa araw na ito. Amen? Palakpakan natin si Lord. Glory to God. Ano pa mangyayari sa last days? People will become ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, and lovers of the good. Lovers, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasures rather than lovers of God. Having a form of godliness but denying its power. Have nothing to do with these people. Maraming iba. Ito yung sinasabi, nakakatakot ito. Having a form of godliness but denying its power. Sino ba tinutukoy dito? Pwedeng Kristiyano to. Nag-church, pero sama ng ugali. Ito yung nasa worship team, pero iba ang mga pinagkakaabalahang mga bagay sa libutan.
Nagkakaunawan tayo. Alam niyo yung sinasabi ko, naintindihan niyo, lalo na kayo na mayroong mga goods ng kaaway. Pero kanina nag-pray tayo, dapat you let go. Let go of that. Let go and let God take over. That's the only way. If you will not allow God to take over, then you will continue to become a victim. Don't you know na ang calling natin? We are called to become victors, not victims. Malinaw? God's assurance to His people. Isaiah 41 verse 10. That even in the midst of adversity, may pangako ang Diyos sa atin. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. This is what the God of heaven promised to His people. Kita niyo mga kapatid? Saan mo, pastor, nakita yan? Sa salita ng Diyos. Ang mundo umiiyak, ang mundo nahihirapan, ang mundo takot na takot, pero ang mga tunay na anak ng Diyos na puspos ng kanyang mga salita, anong sabi? Do not fear. Bakit? For I am with you. Paano ka ng Diyos samahan? Pag attracted siya sa'yo. Paano siya ma-attract sa'yo? Sa pamamagitan ng kanyang salita na nag-uumapaw. Dahan-dahanin ni Pastor Wilson. Na-attract ang Diyos sa isang tao pag ang kanyang salita ay nag-uumapaw sa kanyang buhay. Tanong, nag-uumapaw ba o kapos na kapos ka sa salita ng Diyos? Yan ang kailangan mong sagutin. Yung iba, nag-uumapaw sa basura galing sa mundo. Apaw na apaw. Yung iba, tulog pa. Okay? Parang mga vampira. Tulog sa umaga, gising na gising sa gabi kasi makikipag-meet na naman sa mga singkit. Okay? Yung mga Korean na yan. Okay? Hindi ko sinasabing yan, galit ako sa kanila. Ang sinasabi ko lang, yung epekto. Bakit ganun ang epekto sa inyo? Pasama. Hindi palapit sa Diyos. Anything that will take you, that will lead you away from the presence of God, clear as crystal, it is a stuff or a goods from the devil. Because anything that we do should draw us closer to God so that God can draw closer to us so that there will be interlocking of spirit and hearts. But the moment ang ginagawa mo ay nagpapalayo sa'yo sa Diyos, nagpapasama ng ugali mo, nagiging rebelde ka sa magulang mo, better be careful. You better stop now. Not later, not tomorrow, but now. Why? Because the devil is dragging you away from the presence of God. And if we are not in the God's presence, in His presence there is fullness of joy, there is healing, there is freedom. If you are not in the presence of God, then you are a captive, a prisoner of the enemy. Malinaw? Itong pangako ng Diyos. Huwag ka matakot. Ako ang inyong Diyos. Nakita nyo? Pag puno ka ng salita ng Panginoon, nakakatakot ang kalalagayan natin ngayon. Bakit? We do not know and we do not see our enemy. Hindi mo nga alam yung kausap mo eh. Ay infected pala. You do not know. Pero sabi ng Lord, huwag ka matakot. Live a life that is normal. Do not be afraid. I am your God. Do not be dismayed. Nakakadismaya, pambihira. Ang tagal na. Yung mga kapatid na iba, nadidismaya na ba? Di makapagtrabaho na maayos? Do not be dismayed, for I am your God. Alam niyo, pagka masugid kayo mag-aaral ang salita ng Diyos, pag sinabi ng Panginoon, do not be afraid, for I am with you. Saan ka pumunta? Kasama mo ako. Kung kasama mo ang Diyos, tatablan ba ang Diyos ng virus? Ang virus, baka makita pa lang si Lord, parating ka pa lang, magtakbuhan na. Bakit? Matindi yung kasama mo eh. Kaya nga, walang takot. Bakit? Kasi alam mo, nakasama mo Diyos. Dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Ganon ang kayang gawin ng presensya ng Diyos. Kung alam mo nga, kung puno ka ng salita ng Diyos, madali lang magtiwala sa ganito. Pangalawa, huwag ka madismaya. Bakit? Dismayado na kami. Gagraduate na dapat kami, virtual pa. Kung ano na lang ginagawa. Huwag ka madismaya. Bakit? I am your God. Hindi I was. Hindi I will be. I am. Ano ibig sabihin ng I am?
present tense. Huwag ka madismaya. Kasi sa mga taong puno ng salita ng Diyos, kagalakan nila na makilala ang Diyos at kagalakan nila na sila'y sinasamahan ng Diyos. I will strengthen you. Huwag ka madismaya. Ako ang iyong Diyos. I will strengthen you and help you. Marami ho, dismayado na. Marami, ayaw na. Marami, gusto nang sumuko. Wag. Diyos ang magpapalakas sa iyo at Diyos ang tutulong sa iyo. I will uphold you with my righteous right hand. Bakit sinasabi ng Panginoon, I will uphold you with my righteous right hand? The right hand of God symbolizes His power. Now tell me, devil COVID-19, pandemic, crisis, paano yan uobra sa makapangyarihang kamay ng Diyos? Wala, hindi yan uobra at walang magagawa yan sa kanang kamay ng Panginoon, which symbolizes His power and dominion. Nakita nyo? Mga anak, pakinggan nyo mabuti aking sasabihin. Maliban na mapuno ka at mag-umapaw ka sa salita ng Diyos, walang bukas na langit na magaganap sa buhay mo. Lalo na pag may kargada ka pa ng mga goods ng demonyo, mga bagay-bagay na galing sa mundo, at yan ang pinagkakabalahan mo na halos umuubos ng oras mo, at yan ang nagpapahina sa immune system mo. Nakita nyo? Pag humihina ang immune system mo, then prone ka sa atake ng virus na ito. Nagets nyo ba? O, tingnan nyo ha, papakita ko sa inyo, dahan-dahan. Yung iba, nababalitaan ko, alas 4 na ng umaga natutulog, alas 3 ng umaga natutulog, kakapanood ng yung mga K-pop na yan. Anong ginagawa? Pinapahina ang immune system mo. Para, pag nakasalamuha ka, na kahit asymptomatic man yan o meron, mabilis kang kapitan. Anong purpose? Patayin ka. Pangalawa, dahil ikaw ay na-hook na dyan, pag sabing na-hook, na-hook ka na, di ka na makawala, oras na uutusan ka na ng nanay mo, may papagawa. Bakit? Kasi nakatira ka sa kanya eh. Siya nagpapakain sa iyo eh. At saka dahil anak ka niya, magre-request sa iyo na may papagawa kasi di na kaya ng nanay mo. Una, may edad na siya. Pangalawa, nandiyan ka, silbi mo. Nakita mo? Dahil na-hook ka na dyan, oras na inutusan ka ng nanay mo, nagsasalita ka na ng pangit. Nag-disobey ka na. Wait lang. Yan ang mga pamatay na mga taong yan eh. Wait lang. Yung wait lang, 5 oras na, wait lang pa rin. Nagets mo na? Anong ginagawa? Anong ninakaw ng demonyo sa'yo? Tumingin ka sa mga mata ko, ha? Huwag kang pumikit. Anong ninanakaw sa'yo? Ninanakaw yung mahabang buhay mo, pinaiksi ang buhay mo para maaga ka mamatay. Pangalawa, para maghihirap ka. Kasi ang pangako sa mga sumusunod, nag-o-honor sa magulang nila, ginagawa kagad yung utos. Mahabang buhay, pinagpalang buhay. Ang ginagawa ng demonyo, umiksi buhay mo dahil sa katigasan ng ulo mo at karebeldehan mo, iksi. Pangalawa, maghihirap ka. Pag ikaw na ang nag-asawa, tandaan mo to ha, taga mo to, wag lang sa bato, sa puso mo, taga mo to. Anuman ang ginagawa mo sa mga magulang mo, 190% o 200%, gagawin din ng mga magiging anak mo sa'yo, doble-doble. Kung ang ginagawa mo sa mga magulang mo ay naging masunurin ka, hindi ka pasaway, nirerespeto mo sila, ginagawa mo kaagad ang inuutos nila at naliligayahan sila sa'yo, pinagmamalaki ka nila. Pag nag-asawa ka at nagkaanak, doble-dobleng gagawin niya ng mga anak mo sa'yo. Baliktarin natin. Dahil sa pagdadala mo ng mga basura na galing sa mundo at saka sa demonyo, at ito ang naging dahilan para magrebelde ka, naging masuwayin ka, at hindi ka na rumirespeto sa magulang mo, bullseye. 200, hindi 100 200%. Pastor, ba't naman ganyan ka magsalita? Kasi marami na akong nakita. 30 plus years na si Pastor Wilson sa pagpapastor. Walang sablay. Lahat ng pasaway sa magulang. Lahat. Doble-doble ang resulta
ng consequence. Ngayon, sige lang. Para kang baboy na pinapakain na lang, walang ginagawa, para kang kakatayin na lang bukas. Yan ang nangyayari sa mga gumagawa ng ganito. Wala nang silbi. Kung kailan gustong kumilos, tsaka na lang kumilos. Makinig ka, oras na ikaw. Kasi lahat ng ginagawa natin may consequence yan. Every sin, there is always a corresponding consequence. Pagdating na ikaw naman na magkaanak, mag-ready ka na ng balde. Kasi baldi-balding luha ang ipapatak ng mata mo sa gagawin ng mga anak mo sa iyo. Hindi kita tinatakot, sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. Ngayon, kung gusto mo na wag maganap ito, ngayon pa lang, una, bitawan mo na yung mga basurang yan na galing sa sanlibutan. Bitawan mo na ang pagkahilig sa mga ganyan. Kasi anything that will lead you away from the presence of God comes from the devil. Lahat ng yan, sunugin, basura yan, putulin, alisin yan sa mobile phone mo. Make sure your mobile phone, your computer, your laptop, or your iPad is clean and pure without the stuff and goods from the enemy. In order for you, ang kailangan mo ngayon, di na grasya. Ang kailangan mo ngayon sa Diyos, alam mo kung ano? Awa, habag. Pero pasalamat ka, dahil ang sabi ng Bible sa Lamentations chapter 3, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies, ang kanyang awa, never comes to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Pasalamat tayo at ganun ang Diyos. Ako'y dumadalangin sa araw na ito. Kayo ay pagpalain ng Panginoon. And last verse, John chapter 10, assurance of Panginoon to His people, John 10, verse 10 to 11. The thief comes to steal and kill and destroy. That's the devil. I have come that they may have life and have it to the full. Abundant life. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. I pray, ABG, na dapat maintindihan ninyo, buhay ng Diyos, priceless ang pinambayad sa kaligtasan mo. Bayaran mo rin ang buhay na punong-puno ng pagsunod, pagpaparangal, at pagkilala, paggalang sa kanyang pag-ibig na walang humpay at walang kondisyon sa iyo. Ang habag niya para sa iyo, araw-araw ay laging bago. Bakit? Dakila ang kanyang katapatan. Let go of the goods of the enemy and the stuff of the world. Let God take over by filling your life, your spirit, your heart, and your mind with the Word of God. And I guarantee you, in the name of the Lord Jesus Christ, God will be attracted to you. And in His attraction with your life, because the Word is overflowing, He will open the heavens where provision, protection, power, and the presence of God will be always available for you. Anytime, anywhere you need it. Father, I pray and thank you today for correcting us, rebuking us, teaching us, and training us so that the next generation will become powerful and they will take the lead with a pure and clean heart, with a pure and clean spirit, with a pure and clean mind, so that they can take their generations to the next level. This is my prayer in the name of the Lord Jesus Christ. I pray that you and your family, your table will never run out of food. Sino man ang may sakit, I decree healing in the name of Jesus Christ, our Lord, and most especially, I decree, lift up your hands, I decree in the name of Jesus, you will become successful not just in your career in this world, but you will become successful successors to your pastors, and you will reach and take the church that you belong with to her destiny. This is my prayer and declaration for you, and I decree it in heaven, it will be executed by the angels of God. In the name of the Lord Jesus Christ, amen and amen. See you next Saturday as we continue our study, Finding Hope and Stability in the Midst of Adversity. We love you, ABG, and we love God above all. Shalom!